Inutusan ng China ang kanilang Coast Guard na hulihin ang mga banyagang papasok sa katubigan nila, ayon sa isang ulat. Inalmahan ito ng Philippine Coast Guard. Anila, isa na naman itong pananakot ng China. May report si Joseph Morong. Sa paglalayag ng civilian mission na atin to para maghatid ng tulong sa ating mga mangingisda, target sana nila makapasok sa 12 nautical miles sa 24 kilometers na palibot sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Pero hindi na sila tumuloy dahil sa maaligid ng mga barko ng China. Sa gitna ng kanilang paglalayag noong May 15, naglabas ang China ng direktiba sa kanilang Coast Guard. Hulihin ang mga dayuhan o hindi Chino na tatawid sa kanilang border at papasok sa kinikilala nilang bahagi ng kanilang katubigan. Sa ulat ng South China Morning Post, hanggang 60 araw pwedeng i-detain nang walang paglilitis ang mahuhuli. June 15 ipatutupad ito ng China pero di dinetalye ang tinutukoy nilang border. Isa na naman uling pananakot. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. Mas malaki ang magiging backlash dito. Sa San Felipe, Zambales sa tinatayang 130 nautical miles ang distansya mula sa Panatag Shoal, nadatnan ng 7 tripulanteng Chino sa isang barkong nakaangkla roon mula pa noong Miyerkules. May watawat ng Pilipinas ang barko pero nakapatay ang AIS o Automatic Identification System. Nakarehistro raw ito sa Sierra Leone at umalis sa Hong Kong noong May 11. Ayon sa PCG, sa Maynila talaga ang destinasyon ng barko pero mahal daw ang anchorage fee doon kaya pumunta ang barko sa Zambales kahit wala naman pier dito. Allegedly daw merong dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinaalam namin. Naka-on hold muna ang barko. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.